Hello mga Nakshi, welcome to my podcast. It's me, Nak. Or of course, you can call me Mima Nak or Lovelane, my real name, whatever. Ayan siya. So of course, dito sa podcast na to, lagi niyong makikita yung binabasa ko kasi matanda na tayo. Hindi ko na kaya mag-memorize and some cards, tarot cards. And of course, pag-uusapan natin dito ang witchery, adulting, and hanggang kung saan paano ba talaga mag-survive habang tayo ay tumatanda. Ayan. Sa totoo lang, wala pa talaga yung title tong podcast ko. So, dahil feeling ko naman, or dahil feelingera nga ako, it will just come once aligned na. Bahala na si universe dun sa title. So, or if you have ideas, you can always, diba, comment kung anong bet yung title kasi wala talaga ako maisip as of now. And, simple lang naman yung format ng podcast natin. Every episode, may i-share akong chika and then 5 things, 5 tips, 5 whatever, basta 5. Na kung ano man. So, kung mahilig kayo sa real talk, konting wisdom at konting kalat na chika, nasa tamang lugar kayo. So, of course, dito sa podcast na to, lagi natin tatandaan na hindi to kulam, chika lang. Ayan. So, of course, for first episode, life starts at 40 nga ba? Well, hello, 40. Yes, birthday episode ko to. So, happy birthday to me. Ayan, batiin nyo naman ako para masaya. And of course, dahil nga 40 na tayo, gusto ko rin balikan. Siguro kung sino ako nun, as may chika ha, gusto kong balikan kung sino ako nun when I was 20 years old to ngayon, 40. And kung kilala nyo ako nung 20s ko, Diyos ko, ewan ko, iba. As in, ibang-iba talaga. And ito kasi yung rebel era ko, walwal era, friends everywhere, hindi nyo ako makikita sa loob ng bahay, lagi akong nasa labas. Diba? So the 20 version of me is, yun nga yung gusto ko nasa labas, parang kailangan ko ng maraming tao, lagi sa paligid ko. Tapos drinking, that's normal, everyday walwal. Social requirement sa akin yun na dapat laging umiinom. Laging everyday umaga to umaga. So, na parang feeling ko pag hindi ako lumalabas, namimiss ko yung ganung buhay. So, diba? Alam mo yung pakiramdam na kailangan mong sumabay sa energy ng lahat na kahit minsan, pagod ka na. Well, alam niyo na, life is a funny way of changing you. So, ma-share ko lang naman, 2023 is really my turning point. That is when my dad passed away. Hindi ko turning point yung kinasal ako, nagkaanak ako, kinasal ako nung ang pinaka-turning point ng buhay ko is when my dad passed away. He just passed away, or yung papa ko nga is na-expired na, and he is 56 years old lang, diba? So young. And ayun nga, sabi nga nila, when someone important leaves, diba, may shift yan talaga sa loob mo na there is something na magbabago at magbabago. Lalo na kung mahalaga yung taong yan para sa'yo. So, that time, bigla ko naisip na ano ba talaga yung mahalaga? Diba? So, dahan-dahan, I think I've changed. Less alcohol kasi my dad passed away because of alcoholism. Ayan talaga. Alcoholic kasi siya. Ayan. So, sa liver. And then, also along the way, I like na have a less people and I like more peace. Sobrang peace ang gusto ko sa buhay ko. And of course, habang tumatanda tayo, napansin ko din na mas nagiging intentional na tayo sa buhay, na hindi na quantity of friends yung gusto natin, kundi yung quality of friends na. Ayan, so that's my chika.
sa episode na to, and I hope you enjoy it. Now, let's go sa ating 5 things. O, diba? So, ito yung 5 things I learned before turning 40. Ayan siya. So, let me share with you my realizations before turning 40. Number 1, you don't need everyone. Ayan. So, noong 20s, parang kailangan mo ng madaming tao. Pero ngayon, you will realize that peace is better than popularity. Diba? Number 2, protect your energy. Mas pinipili mo na kung saan mo ilalagay yung energy mo. Hindi lahat kailangan mong patulan at hindi lahat kailangan mong ipaglaban. Diba? Pag-away ka pa dyan. Number 3 is less alcohol, more clarity. Ito yung hindi ko sinasabi naman na bawal mag-enjoy. Okay pa rin naman. I do drink from time to time. Ayan. Pero syempre habang tumatanda ka, mas pinipili mo yung medyo clear. So you will drink with friends na may mga plano sa buhay. Ayan, hindi na yung tipong wala lang, iinom kayo just wala lang. Diba? Ngayon kasi every time na iinom kayo may sense na rin yung mga pinag-uusapan nyo. Tapos sometimes you don't want crowded places. Minsan mas gusto natin na, or it's better for us to be in one place na where we feel safe, protected, and alam natin na we have the group of friends na kung ano man yung mga napag-usapan niyo sa inuman na yon, hanggang doon na lang at hindi na lalabas. Number 4, cutting people off is self-respect. Dati, hirap na hirap tayo mag-let go, di ba? Or hirap na hirap ako mag-let go. Ngayon, super dali na. And I hope you do it too. Kasi hindi naman kasalanan ang mag-cut off ng tao. Minsan, hindi na kayo aligned. So, hindi dahil sa masama sila, may kasalanan sila. So, hindi minsan kasi hindi na nagtutugma or hindi na nag-a-align yung trip niya sa buhay. So, hindi na siya pareha. So, it's better to cut off kesa naman you stay with the toxicity of that person, ganyan. So, diba? Cutting people off is self-respect. So, number 5, life is not ending at 40. Ulitin ko, number 5. Life is not ending at 40. Life starts at 40 nga, diba? So, honestly, medyo mas excited nga ako ngayon na mag-40 na ako instead ng 20s ako. Because, I know who I am na. I think I know my authentic self na hindi na ako walwal na naghahanap, nakalat pa na hinahanap ko pa ba kung ano yung totoong ako, ganyan. So, I think I'm already aligned and I hope I do too. And sabi nga din ng tatay ko, life starts at 40. So, now, of course, I am starting to believe him. Diba? So, ayun, since sa mga nakaabot sa part na to, let me just pull one card for you as well. Since, diba, tarot reader nga din tayo. Kasi, siguro advice for everyone. So, I have Ace of Swords. This time, sabi niya, it's better for us to find clarity, think of something new beginnings, reset. Actually, alam niyo ba, itong card, hindi ko alam, lumabas to dito sa parang ginawa kong whatever na sinusundan ko. So, let's go there. Sasabihin ko sa inyo kung saang part to. Wait lang. So, if you are in your 20s, 30s, or even 40s, aging is not the enemy. Growth is the goal. At dahil life starts at 40, while we are young, let's enjoy life. Ayan siya. So, hindi lahat nagbigyan ng chance na umabot. So, reaching 40, that's a blessing. Diba? So, kung nasan ka ba ngayon, this is your sign to reset, restart, and yes, YOLO. So, reset, restart, whatever you wanna, kung ano man yung mga plano nyo,
This is the best time for you, sabi ng card. So, I have Ace of Swords, new plans. If you want to reset, go ahead. If you want to restart, go ahead. Whatever you think, yung pinaka-best sa inyo, kung ano yung nasa isip nyo. More clarity, more peace. Ayan, di ba? Sabi ko. So, and if you are listening to this podcast, habang hinahanap niyo pa yung direction niyo sa buhay, just remember, we are all just learning as we go. Ayan siya. So, me, I'm learning as I go. I know parang awkward na may binabasa ako sa tabi ko and I'm really sorry. But yes, let's learn. Let's start things na feeling natin hindi natin kaya. Let's start doing it kasi if we don't start, paano natin magagawa ang bagay na gusto natin, right? So, always, lagi niyong tatandaan na hindi tutunam, chika lang. Bye!